May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa programang Main Event. Tawagin niyo na lamang po akong Mika, 28 years old at tubong Baguio. Pero kasalukuyan akong nandito ngayon sa Dubai dahil ako ay nagtatrabaho bilang isang housekeeper. Mabait naman ang mga amo ko. Mag-asawa sila at may 2 anak rin. Kung tutuusin, para nga rin nila akong anak dahil sa sobrang bait ng turing nila sa akin. Subalit, bigla na lang nagkaroon ng malaking problema. Tungkol ito sa kung paano nawala ang puri ko sa kamay ng aking amo at kung paano nasira ang buhay ko dahil sa isang tukso. Sana nga ay huwag niyo akong husgahan kaagad dahil medyo personal at sensitibo talaga ang aking ilalahad. Wala rin naman akong mapagsabihan nito dahil nahihiya rin ako at natatakot na baka mali ang isipin sa akin ng mga tao. Pero bago ko ilahad ang lahat ng iyan, dito ko naisimulan ang aking confession. DJ Main, tawagin na lang natin siyang Daniel. Isa po siyang mabait na amo, responsable, mahinahon magsalita, at hindi katulad ng ibang amo na madaling magalit. Sa totoo lang po, bago iyon sa akin. Dahil bilang kasambahay, sanay ako na trato sa amin ay parang hindi na tao. Pero pagdating sa kanya, ibang-iba talaga ang lahat. Dahil ang pagiging mabait pa pala niya ang magiging rason kung bakit nahulog ako sa kanya. Alam kong mali dahil may asawa siya at mga anak. Pero mahirap kasi talagang labanan ng tukso, DJ Main. Noong isang gabi, habang naglilinis ako, nakarinig ako ng mga boses galing sa kanilang kwarto. Akala ko nga ay nag-aaway lang silang mag-asawa. Kaya naman, pasimple kong pinuntahan ito. Habang papalapit na ako sa kanilang pinto, dito, mas lumakas ang ingay na naririnig ko. Laking gulat ko nang makarinig ako ng isang malakas na sigaw. Hindi sigaw ng nasasaktan, kundi sigaw ng may pagnanasa. Noong marinig ko iyon, umalis ako. Akala ko isang beses ko lang mararanasan ang ganoong klase ng pangyayari. Pero naging mas madalas. Dito mas lalo kong na-curious kung ano ang pakiramdam na may isang Daniel sa buhay. Gabi noon at madalas akong maglinis ng bahay ng nakasando. Tulog naman ang lahat ng tao. Habang naglilinis ako, napansin kong gising pa pala ang aking amo. Dito nag-usap kaming dalawa. Sir, gising ka pa pala. Oo, nagmumuni-muni lang. Bakit ikaw? Gising ka pa? Sir, ganitong oras talaga ako. Sobrang ganado maglinis ng bahay kasi tahimik. Ganun ba? Sige, Mika. Pero baka gusto mo munang samahan ako dito. Sige lang sir. Basta ayos lang sa inyo. Habang lumalalim ang pag-uusap namin ni Daniel, mas lumalalim din ang nararamdaman ko para sa kanya. Dito nga nagsimula ang matagal ko nang gustong mangyari sa aming dalawa. Noong mga oras na iyon, naramdaman ko na parang gumagapang na ang kanyang kamay sa aking hita. Hindi ko inalis ito, DJ Main. Bagkus, hinawakan ko rin para mapansin niyang gusto ko rin ang ginagawa niya sa akin. Nang dahil sa ginawa ko, nakita ko kung paano siya tumitig sa mga mata ko. Kaya alam
ko na mas panggigigilan niya pa ako. Mika, ayos lang sa'yo? Hindi na ako nagsalita at dinala ko na lang siya papuntang banyo. At dito niya sinimulang halikan ng labi ko na talaga namang nagpabasa ng pangalawang labi ko. DJ Maine, sa mga oras na iyon, wala na akong ibang iniisip kundi ang magpalamon sa init ni Daniel. Gusto kong maramdaman ang ginawa niya sa kanyang misis nang ipinasok niya ang kanyang alaga sa namamasakong hiyas. Napasigaw ako at napagtanto ko na ganito pala ang pakiramdam kapag naglalabas-pasok na ang alaga niya sa kanyang asawa. Pilit kong pinipigilan ng aking mga halinghing pero sobra akong nahihirapan dahil mas lalong bumibilis ang ginagawa niya sa akin. Sir Daniel, sandali lang. Hindi ko na kaya. Gusto mo to, di ba? Tiisin mo, Mika. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa makaraos siya. Akala ko nga tapos na, DJ Maine. Dahil hingal na kaming pareho, pero imbes na magpahinga, umisa pa siya hanggang sa hindi na kami makatayong dalawa. Ngayon po, sobrang gulo ng isipan ko dahil hindi ko alam kung anong tamang gagawin. Parang nilamon kasi ako ng guilt matapos may mangyari sa aming dalawa. Hindi na rin ako magugulat kung magkakaroon ng bunga ang aming ginawa. Kaya naman, sobrang natatakot ako sa mga mangyayari. Kaya dito, nagsimulang magbago ang routine ko sa trabaho. May mga times na parang balisa at wala na ako sa wisyo. Kaya noong mapansin ito ng asawa ni Daniel, dali-dali niya akong inasikaso. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. At habang tinatanong niya ang mga bagay na iyon, bigla akong napatakbo ng banyo. At doon ko sinuka ang lahat. Nagtataka ang asawa ni Sir Daniel sa kanyang nakita, pero hindi siya nagsuspetsa. Binigyan niya lang ako ng gamot na akala niya magpapaginhawa sa aking nararamdaman. Pero hindi pala. Dahil nagpatuloy itong masamang pakiramdam ko at kalaunan, nalaman niya rin ang tunay na dahilan. Noong malaman ito ng asawa ng aking amo, halos magwala ito sa galit. DJ Maine, aminado naman ako na nagawa ko ay malaking kasalanan. Dahil tao lang din naman ako at hindi ko nagawang kontrolin ang aking nararamdaman. Nang malaman ng asawa ni Daniel ang tungkol sa pagbubuntis ko, halos mas naging madalas ang kanilang pag-aaway. Malakas na malakas sa mga salita na naririnig ko sa loob ng kwarto. Mga salitang puno ng sakit at galit. Simula noon, mas lalo akong nilamon ng aking konsensya. Araw-araw kong iniisip kung paano ko nagawa ang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Matagal kong iningatan ang sarili ko. Pero sa isang sandali ng kahinaan, nagawa ko ring malihis sa aking pinaniniwalaan. Ngayon po, DJ Maine, mas lalo akong natatakot sa mga susunod na mangyayari. Dahil hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Dapat bang umuwi na lang ako ng Pilipinas at ilayo ang sarili ko sa lahat ng ito? Pero paano ko gagawin iyon, DJ Maine? Hindi ako pinanagutan ng aking amo. Bagkus, sinisi niya pa ako sa mga nangyari. Kaya ngayon, hindi ko alam kung saan ko pupulutin ang perang pangsusustento ko. Sobrang nagsisisi po ako. Sobrang nagsisisi ako sa pagkakamali na ako rin naman ang nakagawa. Umaasa po ako na mabibigyan niyo ako ng payo dahil sobrang hirap ng aking sitwasyon. Sana po ay hindi niyo ako ma-judge dahil lang sa taong di naman ako o dahil lang sa tao lang din naman ako at nadadala sa emosyon.
Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang aking confession. From Mika of Baguio. Alam nyo, minsan sa buhay, doon pa natin mas nararamdaman ang halaga ng isang tao kapag wala na siya sa tabi natin. At sa bawat alaala na naiwan, doon natin pinanghahawakan ang pagmamahal na hindi kailanman mawawala.